Mapagpalang araw po, nandito tayo sa tahanan ni dating chairman Guillermo Saldana. Kaarawan niya po pala ngayon, ayan siya oh. Kasama po natin yung isa nating kasama rito, kaibigan natin, si Brother Ricky. Narito tayo upang magbulay ng salita ng Diyos. Meron tayong hawak na Biblia, salita ng Diyos, Biblia. Alam niyo po, dumarating po ang iba't ibang mga nangyayari sa buhay natin. Tingnan natin yung nakalagay sa kasulatan na ano po ba nakalagay dito. Yan. Isa pa yan si... Purihin ang Panginoon. O sige, huwag ka muna magsalita. Isa pa yan si anak po ka nang ina yan. Huwag ka muna magsalita. Nagsisimula na tayo. Nagmumura ka pa eh. Hindi na. Hindi na maganda yan. Kasi wala kang karapatan magmura ng kapwa mo, lalo na anak mo. Maawa ka naman sa anak mo. Di pa tapos sa maghapon na birthday mo, malay mo, mamayang dumating eh. Hindi dala naman, kahit paano. Hindi mapapaya ka. Tayo po ay mananalangin bago tayo magsimula ng magbasa ng Biblia. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isip ng bawat isa, gayon din po ang naman nanonood ng video ito. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ang buhay ng tao, may kanya-kanya po tayong panahon sa ibabaw ng lupa. Noon, may kanya-kanyang panahon noon. May panahon sila Moises, sa mga propeta, hanggang sa dumating ang panahon natin, kaibigan. Dito sa mga ngaral 3.1, may oras na nakatakda para sa lahat. At ang lahat ng bagay dito sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang panahon. Kaya tingnan nyo po yung mga taong sikat. May panahon na sumikat sila. May panahon na nagsibagsak sila. May kanya-kanyang panahon ang sabi ng mga ngaral. 2, may oras ng pagsilang at may oras ng kamatayan. May oras ng pagtataim at may oras ng paghani. Pag nagtanim ka ngayon at saka ka maghahani. May panahon, may oras ang kamatayan, ang sabi ng Biblia, at ang pagsilang ng tao. Kumbaga, may kanya-kanya po tayong panahon dito sa ibabaw ng mundo. Ito po ang sinasabi ng kasulatan. Sa ilalim ng silong ng langit, may kanya-kanyang panahon po ang lahat ng bagay. 4 ay 3, may oras ng pagpatay at may oras ng pagpapagaling. May oras ng pagsira at may oras ng pagpapatayo. 4, may oras ng pagluwa at may oras ng pagtawa. May oras ng pagluluksa at may pagdiriwang. Oras ng pagdiriwang. Kung may kalungkutan, may kasiyahan. May kanya-kanyang oras ang lahat ng yan, Panginoon. Ayon sa mga ngaral ng Panginoong Diyos. Ngayon, dito po sa mga ngaral chapter 12 naman, 12:1, alalahanin mo ang lumikha sa iyo abang bata ka pa bago dumating ang panahon ng kahirapan at masabi mong hindi ako masaya sa buhay na ito. Kagaya ng birthday celebrant. Birthday na birthday niya. Ilan taon ka na ba? 65. 65. Hindi po siya masaya. Masaya rin. Para siyang lungkot na lungkot. Siguro, kaya napagsasabihin niyang hindi maganda yung kanyang anak. Siguro, inaasahan niya
yung anak niya magbibigay ng konting kaligayahan. Pero dahil wala siyang nadarama, kaya nakakapagsalita siya ng hindi maganda sa kanyang mga anak. Alam niyo po, sa buhay natin dito, kasi nakasanayan na yan. Pag nag-birthday ang anak, unang birthday, selebrasyon kahit mangutang ka lang. Pagdating ng ikapito, mag-celebrate na naman kahit mangutang ka lang. Yun ang hindi nila alam. Pero, yan ay naging kaugalian po. Ako, pag akong dumarating ng birthday ko, wala lang. Minsan may mga kakilala ako, tinatanong nila kung kailan ang birthday ko, kahit pa paano, makakapagbigay sila ng regalo sa akin. Hindi ko sinasabi kung kailan ang birthday ko. Hindi ko sinasabi. Ngayon, kung may nakakalam at nagbigay ng regalo, di salamat. Pero, yung ako, hindi ko ibabando ang aking birthday kung kailan. So, maliwanag po sa Biblia, may kanya-kanyang oras, may kanya-kanyang panahon. Kaya sabi ng Panginoon, o ng mga aral ng Panginoon, bago dumating, yung hindi mo na madamang ang buhay kung gaano kasaya. Anong sabi niya? Alalahanin mo ang Diyos na lumikha sa iyo. Ibig sabihin, hanggat malakas tayo, gaya ng bata, huwag tayong ihiwalay sa Diyos, gaya na sinabi ni Apostol Pablo. Anong sinasabi ni Apostol Pablo? Dito po sa Colossus chapter 3, verse 1 and 2. Binuhay nga tayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay nasa langit, kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ito ang isip nyo, at hindi sa mga makamundong bagay. Dapat pala, ang isip natin, gagamitin natin, ang focus ng isip natin doon sa langit. Mga bagay na makalangit, hindi makalupa. Birthday mo, gusto mo, may bonggang anda, mayroong kosing kasiyahan, mayroong awitan, mayroong inuman. Basahin natin muli ang Biblia. Doon ninyo ito ng isip nyo. Saan? Mga bagay na sa langit. Hindi sa lupa, kaibigan. Kaya kung wala man nakahalala ng birthday mo, at kung meron nakahalala at hindi ka binigyan ng regalo, hindi ka dapat magtampo. Ang tanong, namimigay ka ba nung ikaw naman ang malakas? Parang ganun lang ang tanong eh. Kaya sabi ng tao, nung yan, meron yan, hindi man namimigay yan. Pero ngayon gusto niya, bigyan siya. Hindi po ganon. Dumating man ang kaarawan mo, pagpasalamat mo sa Diyos, sapagkat malakas ka na naman, kaibigan. Dapat kada nadadagdagan ang buhay mo, pagpasalamat mo sa Diyos. Hindi yung parang masama loob mo. Nagmumura ka pa. Wala kang karapatan magmura, kaibigan. Unang-unang sabi ng Diyos, doon sa Kawikahan, anong sinasabi ng kasulatan? Ito, babasahin natin. Kawikahan, chapter 14:21. Ang umahamak sa kapwa, nagkakasala. 31. Ang umapi sa mahirap,
ay humahamak sa manlilika. Kapag minumura mong kapwa mo, hinahamak mo yan, kaibigan. Oh. Hinahamak mo ang kapwa mo. Anong sabi? Kasalanan. Kasalanan. So maliwanag po, ano? Tayo palang mga tao, tinuturuan ni Apostol Pablo, kung meron man tayong yung isip natin, dapat pala i-focus natin sa mga makalangit na bagay. Yung damit lang, hindi matiklop, mga hayop. Mga hayop, mga bata na yan. Makalangit. Ayun ang tanong kay Brother Guillermo, bakit ka laging umakyat? Makalangit na ba yan? Alin ba? Oh, Alin ba inaano mo? nagba-Bible study tayo, bakit ka laging umakyat? Yung mga damit ng anak ko eh. Kaya ang tinuturo ng Biblia, kaibigan, bago daw po dumating yung panahon na hindi na natin madama ang tamis ng mabuhay, lalo na kung may sakit ka, hindi mo talaga madama. May sakit ka, napakahirap, kaibigan. Marami na po akong nakita mga may sakit. Ang agad lamang nila ay ang kamatayan. Gusto na nilang mamatay dahil sa sakit. Sino ba naman, sinasabi ko nga, lahat naman tayo mamamatay. Bakit pa ay hinahangad ng tao ang kamatayan? Samantalang, kahit hindi mo ang arin yan, mamamatay ka naman talaga. Dating talaga yan. Pero hanggat nabubuhay ka, maliwanag ang turo ni Pablo. Ang isip mo, yung mga bagay na panlangit. Hindi yung mga bagay na panlupa. Ang birthday, panlupa yan eh. Ano nakikita nyo sa birthday? Inuman, mahingay. Wala yan. Mas maganda, manalangin ka sa Diyos. Pasalamatan mo ang Diyos. Dinagdagan ka naman niya ng 1 taon na buhay mo. Kesa magmaktol ka. Hindi. Wala mo lang. Kaya ang sabi ng Biblia, i-focus natin ang ating kaisipan sa Diyos. Amen? Ngayon, kaya sinabi ko po, natural ng isang tao yan. Pagka may nagbe-birthday, kapag hindi siya narigaluhan, talagang sumasamahan loob. Gusto ko lang makita sila ganun. Kahit na wala regalo. Purihin ng Panginoon. Gusto nilang daw niya makita. Pero paano kung nasa trabaho sila? Meron pa namang gabi para makita niya. Kaya tayo bilang tao, habang nabubuhay tayo, samantalahin natin ang binibigay ng Diyos. Ano yon? Alam niyo po si Apostol Pablo, ang sabi niya nung araw, nang ikwento niya ang kanyang buhay, ganito po ang sinasabi niya. Unang Timoteo 1:12. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas. Amen. Maglingkod sa Kanya. Dahil itinurong niya akong mapagkakatiwalaan. Kaya nga, pinili niya akong maglingkod sa Kanya. Amen. Ito yung maganda. Nagpapasalamat ka sa Diyos. Hindi yung mga bagay na material ang iniisip mo. Hindi. Yang birthday, hindi na panlangit yan. Panglupa lang yan. Dapat pasalamatan mo ang Diyos. Yan ang panlangit. Ano pa? Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus. Dito naman. Amen. Ang sabi dito sa 14, sadyang napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa akin ng ating Panginoon. Amen. Pati na ang pag-ibig at pananampalataya napasahatin dahil kay Kristo Jesus. Kita nyo? Maliwanag ang sabi ni Pablo. Napakalaking biyaya.
Yang buhay natin, grasya ng Diyos yan, kaibigan. Dapat ipagpasalamat natin yan. Amen. Hindi yung kung ano-anong sinasabi natin, lumalabas sa mga bibig natin. Ang sabi ng Biblia, kung ano lumalabas sa bibig mo, yun ang laman ng puso mo. Kung palamura ka, ang laman ng puso mo, basura. Dapat kaya natin i-control yan, ang bibig natin. Huwag na tayong, alam nyo, kung minsan ang mga tao, pagka may edad, may nagkakaedad, isa lang ang katwiran nila. Mas magaling ako sa'yo. Dahil may edad na ako. Nawa, masigay. Ganun ang tao eh. Nawa, sige. May pagkahalong mayabang. Wag. Dito sa ibabaw ng lupa, pasalamatan natin ang Diyos. Kung dumating man po yung iba't ibang mga nangyayari, especially pag birthday natin, walang handa, walang ano man. Walang inuman, walang handar, walang kainan. Paris ko. Pabayaan mo na. Naiyak na. Pabayaan mo na. Magpasalamat ka sa Diyos. Lumuhod ka sa bahay mo. Kausapin mo ang Diyos. Diyos ko, salamat po kamo. Ikaw daw, sumunod na. Siya pero sumunod. Huwag ka nang magagad pa ng anumang bagay na material. Ang nakikita ko po, pagkatapos na mag-inuman, nag-ahaway-away. Pagkatapos mag-inuman, kinabukasan, meron palang utang kay Bombay, nang utang lang. Para lang mag-celebrate ang birthday. Oh. Ganun bang maganda, kaibigan? Tapos tataguan mo si Bombay dahil hindi ka makahulog kay Bombay. Mga araw meron akong kakilalang Bombay sa amin sa probinsya. Alam nyo pa kung ano sinabi ni Bombay? Gusto nyo, suntukan na lang tayo eh. Naga mo na. Dahil hindi na makatiis yung Bombay eh. Na walang nagbabayad sa mga kasama ko sa trabaho nung araw. Kaya siguro kahit nagbibiro lang, sabi niya, suntukan na lang tayo. Sabi naman ng iba, sige nga, dami yan ng bukol. Yan, tandaan nyo po, ang buhay natin dito, lilipas lang kaibigan. Mas maganda, bago tayo lilisan sa mundong ito natin kinalalagyan, may handa na natin ang katawan natin sa susunod na buhay. Yung buhay po dito, kahit anong gawin mo rito kaibigan, mawawala. Tingnan nyo po yung sabi ni San Pedro. Ayon kay San Pedro, sa chapter 1, verse 24. Ayon sa kasulatan, parang damo ang buhay ng lahat ng tao at tulad ng bulaklak ng ang karangyaan nito. Natutuyo ang damo, nalalanta ang bulaklak niya. Kita nyo? Hinalintulad tayo sa damo. Alam nyo ba yung damo? Hinapakan lang ng paha ng tao yan. Nakakita na ba kayong magagandang bahay? Pagpasok mo pa lang, ang ganda ng apakan. Damo. Kahit nga umiga ka eh. Hinapakan mo lang kaibigan. Doon lang, ganyan tayo kababa. Gaya tayo ng damo. Ano ang damo? Namumulaklak. Maganda. Later on, anong sabi niya? Namamatay, natutuyo ang bulaklak ng damo. Kahit anong abutin mo dito sa lupa, kaibigan, darating ang araw, papanaw ka rin. Mas maganda, sundin mo lang ang gusto ng Diyos. Ano ang gusto ng Diyos? Yung kaisipan mo, i-focus mo sa Diyos. Huwag dito sa ibabaw ng lupa. Kasi dito sa lupa, lahat ng bagay dito sa lupa na kinahumalingan ng tao. Darating ang araw, ang sabi ng Biblia, lahat ng yan mawawala. Lumilipas. Nung araw ang mga cellphone, ngayon paganda ng paganda ang mga cellphone. Nawala rin yan. Ibig sabihin na wala na po yung sinauna. Kaya tatandaan nyo kaibigan,
Lagi nyo na lang pasalamatan ng Diyos pag birthday nyo o anumang kaarawan. Amen. Salamat po. Salamat Panginoon Diyos sa iyong patutuho sa amin. Dapat nire-remind mo kami, hayong kay San Pablo, ang aming kaisipan ay nakapokus sa langit na kung saan nandoon ka. Amen. Salamat po, kinakain mo kami ng pagkain pangkaluluwa sa ngalan ni Jesus. Barangay 97, Sony, District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Bye-bye.